ngayon magpe-prepare tayo ng low carb coffee jelly. Okay, so dahil nag-crave tayo sa sweets, pero again, we do not practice na lagi tayong kumakain ng sweet. Okay, so dapat hindi tayo laging kumain ng sweets, pero kung gusto natin talaga once in a while, no? So gawa tayo ng paraan na kumain tayo ng mga low carb na preparations, no? Kahit na medyo matamis ito, pero hindi naman to ganoon katamis compared doon sa sugar na ginagamit natin. So gagawa tayo ng low carb na coffee jelly. So ipapakita ko sa inyo kung paano. Yan, so we only have few ingredients. Itong binili ko yung gulaman powder. So ito low carb naman to, low calorie yan. Pasok yan sa low carb. And then of course yung ating Nestle cream, Alaska cream, no? Pero kasi kung gusto niyo ng Nestle, okay lang din. So far yung mga pinili ko kasi ito yung maganda yung kanyang carb content na mas mababa siya, no? And then of course we have a blend of stevia and erythritol for our sweetener. And meron lang tayo ng ating instant coffee for the flavor. So plain lang naman to, no? Plain lang siya, lalagyan lang natin ng coffee. So I'll show you kung paano. Yan guys, nag-prepare na ako ng coffee. Ilagay ko muna siya dito sa mug, tapos sa mainit na tubig. And then binuhos ko na yung isang pack nitong gelatin powder natin. Actually itong 1 pack na to, ang nakalagay sa preparation, 1 liter to 1.5 liters ng water. Pero, nasa inyo yung kung gusto nyo konti lang para mas mabilis siyang tumigas. So, yan. So, ipo-pour na natin itong coffee, and then susundan natin ng mainit pang tubig. Dadagdagan natin. So, yung coffee will add flavor, no? Ito yung magpapalasa para maging coffee siya. Coffee taste, no? So, lagay natin. Then, i-melt natin yung gelatin. Dagdagan natin ng hot water. So, yan. Haluin lang natin hanggang yung matunaw yung gelatin niya, no? So, nasa inyo kung gusto yung tapangan yung coffee. Kung gusto yung lagyan ng mas matapang na coffee. Then, wala pa tayong sweetener na ilalagay dito. Mamaya natin lalagay yung sweetener doon sa cream, no? Pagka namuo na yung ating gelatin, yung ating gulaman. So, tunawin lang ninyo siya, no? Tunawin hanggang maging even yung consistency. Yan, tapos nito later on i-fridge natin para pag malamig-lamig na i-fridge natin para tumigas siya. So, sige, hintayin natin. I'll show you later kung ano na yung susunod na steps. Yan, so guys, so na-fridge na natin yung ating gelatin. Kunin na natin sa refrigerator para slice na natin. So, ito na siya. Ito na yung ating coffee jelly. Yan. I-open na natin yung ating coffee jelly. Tingnan natin kung solidified na, no? So, yan. Nag-solidified na siya. So, hahatiin natin yan. I-slice natin into pieces. Yan, with the use of our knife, no? Gawain natin siya ng maliliit. So, guys, depende lang sa inyo kung gaano kalaki yung paghihiwa ninyo, no? So, nag-ano siya, nag-moist. Teka lang. So, yan guys, hiwain lang natin siya ng maliit, square. Depende sa inyo kung gaano kaliliit nyo hiwain. Sige, pakita ko lang later on pag natapos ko nang hiwain siya.
So guys, yan, hiwa ko na to into small slices, no? And then I have here the Nestle, the Alaska cream, yung ating heavy cream. Lalagay na natin yung heavy cream natin. Bigyan lang siya guys. Bigyan lang natin. Simple lang yung paggawa nito. And then of course, we have here yung ating stevia as our sweetener. So, depende sa dami, no, kung gusto nyo. Pwede nyo naman dagdagan. Pero, sa akin naman itong isang kutsara. Madami na to. Actually, matamis na siya. Hindi ganun katamis, pero yung right sweetness lang, no, na gusto natin. Ihalo lang natin siya, guys, dito sa creamer. Dito sa cream natin, ihalo yung, yung stevia. Okay? And then, tsaka natin ngayon ilalagay itong gelatin. Teka lang. So, yan. Paghiwa-hiwalayin lang natin yung gelatin na hiniwa natin kanina. In-slice natin. Actually, may laki pa yung slice ko kasi makapal yung gulaman, no? And then, ilalagay lang natin siya dito sa cream. Yan. Okay. Natira pa. Isama natin yan. Yan guys, haluin nyo lang to. Haluin nyo lang. Yan. And then, you put this again in your fridge, no? Palamigin ninyo. So, you can chill it overnight or tomorrow. Pwede nyo siyang kainin. So, yan. Pag nag-crave yung mga low carber, no? Gusto natin ng medyo sweet na dessert, pwede yan. Basta ang gagamitin lang natin, of course, na sweetener, yung stevia. Or you can use the fruit monk, no? As the possible source ng sweetener natin. At least hindi ma-spike yung ating insulin. So, yan. So, I hope you learned this simple preparation. So, in the future, I'll be preparing another, no, yung mga low carb din na ginagamit ko or kinakain ko para makatulong din sa inyo. Yun lang guys. I hope this helped. Yeah, I hope kahit pa paano ay may natutunan kayo for this preparation. God bless.